It's all about automating your bedroom in less than 15,000 pesos. Turn on Kylie. Yan. So, turn off TV. Okay. Yan. So, namatay. Switch Kylie AC to 24 degrees. Got it. Ayan. So, naging 24 degrees na siya. Lights to red. Ayan. So, naging red. Turn off all lights. So, namatay na sila. Yung ilaw ang gusto natin mamatay. So, basically, okay, what's up guys? It's me again, Miko Dominguez, your millennial entrepreneur, welcoming you back to our channel. So this episode is all about automating your bedroom in less than 15,000 pesos. Okay, so brief background lang. No? When we transferred here sa bahay na to 2019, I had the idea to automate the whole house. No? But I started with the room, kasi ito yung madalas ako nandun. And nagpa-quote ako, medyo mahal siya. Tapos ang daming kailangan trabahong gawin, ang daming kailangan rewiring na gawin, pagbubutas, and then yung mga switch, ang daming gagawin actually, na hindi ko maintindihan. It's very expensive actually kung talagang yung pagdadaanan natin yung buong proseso ng automation. I went to Google and nakita ko some friends, no? So shout out to Sherwin Yap to buy. Isa siya sa mga kinonsult ko about automating a room, no? So nakita ko to sa kanyang isa sa mga Facebook post niya, and now he's doing very well sa kanyang dinala niya automation to a whole new level, no? Doon sa robotics niya. But again, congratulations and salamat dun sa tulong before, no? Ang point lang is pwede mo siyang gawin DIY style. Ikaw ang gagawa, ikaw bibili ng materials mo, and lahat ay mabibili mo in Lazada. Sabi ko nga, you can automate your own room for less than 10,000 pesos. Sinabi ko lang ngayon na 15 kasi meron lang tayo add-on na option mo kung kukunin mo siya or hindi. Kung interesado ka dyan, panoorin mo tong buong video, and don't forget to subscribe to our channel and hit that notification bell para lagi kang updated sa ating mga videos. And by the end of the video, papakita namin lahat mismo, pati yung mga links ng mga products, we will put them down below para maka-order ka sa Lazada. This episode is not sponsored or paid in any way. This is just based on my personal opinions and insights and my experience on automating our own bedroom. Okay, so nandito tayo sa ating bedroom for today, and pasensya na, medyo makalat pa dahil kakatapos na ng klase ng aking daughter sa kanyang online class, and dito rin syempre yung aming lungga for my baby girl, yung awang newborn, no? So nandiyan pa yung mga bote niya. Medyo madilim pa. Okay, Google, turn on Kylie. Yan. So, pag sinabi ko mag-on, yung Kylie is basically for the room, yun yung room name. Pag sinabi ko turn on Kylie, nag-open yung aming air purifier, yung TV, yung diffuser, yung electric fan, yung aircon, and then yung mga lights. So, yan ang iisa-isahin natin kung paano siya i-automate. And another part na hindi siya voice-operated pero phone-operated din naman siya or hands-free ay yung ating blind. So, actually, ito ay naka-automate na to every time na 6 PM at saka 8 AM bubukas siya. But for the video purposes, isa-sample natin siyang isara. Okay? So, gusto ko halfway. Ayan. So, sumasara na yung blinds dito. And then, magsasara siya ng halfway. Ayan. So, kung gusto natin i-fully closed, ayan. Binuksin natin yung TV, yung aircon, yung electric fan, yung air purifier, yung blinds, pwede rin siya, although hindi siya voice activated, via phone or via voice. Binuksan natin yung ating, yung mga kailangan mo sa room, no? Yung ginawa natin kayo na is opening the whole room, no? So, lahat ng mga gusto natin. Pero, pwede mo siyang kausapin individually. Like, for example, TV lang. Hey, Google, turn off TV. Okay. Yan. So, namatay. TV off. Pag gusto mo ko na rin patayin yung fan. Okay, Google, turn off fan. Alright.
Turning the Ayan, Kylie so fan off. namatay na siya. Pero yung diffuser mo ay nakabukas pa. So, sige, umikot pa yung water. Okay, Google, turn off Kylie diffuser. Got it. Turning off the Kylie diffuser. Yan. And then, pwede rin yung aircon. Kontrolin natin yung temperature. So, as you can see, ngayon ay nasa 23 degrees. Okay, Google, switch Kylie AC to 24 degrees. Got it. Ayan. So, Setting naging the Kylie 24 degrees na siya. degrees. And, syempre, patayin lang natin ating main lights. Iba-iba lang yung kulay ng lights namin dahil nga papundi na because more than 1 year na. So, anyway, pero pwede natin pa yan. Kunyari, okay Google, Kylie lights to red. Ayan, so naging red. Naging red yung mga bombilya. At pwede rin siya maging dimmer. Okay, okay Google, Kylie lights to 1%. Ayan, so nagdi-dim. Pwede rin siyang mag-ibang kulay, pwede rin siyang maging dimmer. Okay, Google, Kylie lights to white. Okay, Google, Kylie lights to 100%. And kung gusto natin patayin yung aircon, okay, Google, turn off Kylie AC. Sure. Turning off the Kylie AC. Okay, Google, turn off all lights. So, namatay na sila. Sorry. It looks... So actually yan, medyo low ano, no, affordable Iron Man style, no, kung gusto mong patayin, gusto mong buksan. Na-appreciate ko to nung inatake ko actually nung gout. Hindi ako makalakad, hindi ako makagalaw masyado, nandito lang ako sa bed, nakahiga. So kung gusto ko buksan yung fan, gusto ko patayin, lakasan yung aircon, or patayin yung ilaw, ibaba yung blinds, di ba? Hindi ko kailangan yung remote, na which is usually nagiging problema ngayon pagka sa dami ng devices ngayon. Ang daming remote. So, yeah, yun yun. Although, I still keep them, no? Hindi ko naman sila tinatapon. But, yun yung isang malaking advantage if you have the automated room. Balik tayo sa studio ngayon. Isa-isay natin yung mga items. And, tingnan natin ano yung mga purpose sila. Tapos, pwede ka mamili kung ano lang yung kailangan mo for your needs. Okay? So, nandito tayo ngayon sa studio and let's break it down dun sa mga items na kailangan mo para at least alam mo, kung hindi mo kailangan lahat, di ba? Kung gusto mo lang yung TV o ilaw, at least ito, pakinggan mo yung breakdown ng pinaka kailangan mong mga items. So, again, these are all available in Lazada. We will put the links down below. Sana available pa. I'm not sure kasi ilang ano na to, no? But I recently checked nung last December. Nandun pa naman yung iba. Let's start with the very, very basic mong kailangan if you want to do it voice activated, which is, ang pinakailangan mo ay yung tinatawag na Google Home na device, no? So, nandito siya sa, andito, papakita natin dito para makita nyo. This one is 1,593 pesos, so 1,600 pesos for your basic. Yan yung, kumbaga, pinaka-central, pinaka-center ng mga i-automate mong mga device. So, yan ang kakausapin mo para siyang kakausap sa lahat ng mga smart devices mo. Ang advantage ito, hindi lang yun ang kanyang trabaho. Pwede rin yung music, di ba? Pwede siya mag-load ng Spotify mo. Pwede siyang magbigay ng oras sa'yo. Pwede siyang magbigay ng news sa'yo. Pwede siyang, para siyang Google na voice activated, para siyang Google search na voice activated, parang gano'n ang ibig kong sabihin. So very convenient siya for me. So kaya gigising ako, what time is it? Diba? Tatanong ko siya, what time is it? How is the traffic? How many minutes going to work? So pwede lahat yon using that Google Home device, and that's only 1,500 pesos. Ang next basic thing na gusto natin usually is yung lights. No? I-automate natin yung lights. Magkaroon ng dimmer, magkaroon ng iba-ibang color, or magkaroon ng timer na kung kailan silang gusto mamatay. So basically, yung ilaw ang gusto natin mamatay. So basically, ang bibilin mo naman dyan ay meron ka ng Google Home kanina. Ang magko-control niyan, ang pinaka-affordable na nakita ko na mura na smart lights na long term, no, tumatagal talaga ng matagalan, na less than 1,000 pesos, is itong Yi Lights by Me, no, by Xiaomi. It's only 800 pesos per bulb. Yung kinompute ko actually na less than 15,000 pesos na automation is for 6 bulbs kasi 6 bulbs yung kailangan ko. If you need lesser, mas makakatipid ka. So 800 pesos per bulb. So this one, you need this. At ito naman, may sarili to application na i-integrate mo ngayon with your Google Home. So pagka sinabi mo kay Google Home, kakausapin niya ngayon itong app na si Mi Home.
para patayin yung ilaw mo. So, automated din siya. But, we will do a separate tutorial nung step by step kasi medyo marami lang, hindi kaya sa isang episode. But basically, if you want your lights automated, get this one, yung Mi Lights. Yan yung pinaka-affordable ko nakita so far na may brand, na branded. Next, gusto mong i-automate ang iyong TV at ang iyong aircon. But basically, aircon mo is not smart or Google operated. Ang TV mo is not smart. It's okay. Huwag kang mag-alala kasi kahit yung amin, smart TV siya pero hindi siya Google operated TV. But it's okay kasi ang kailangan mo lang dyan ay yung tinatawag na yung broadband infrared or IR. Ito rin siya. Papakita natin dito sa ating screen. Ganyan lang siya kaliit. Guys, 600 pesos lang but it can control your TV, your aircon, and basically anything remote controlled. But for this episode and for my experience, ang i-share ko lang is how to control your aircon and your TV using this Broadlink IR remote. So basically, ito ay infrared na pwede ka maglagay ng maraming devices sa kanya na remote operated. So, natry ko na rin siya with projector. Projector lang, no? And then TV and then aircon. Okay? So, yun yung na-try natin. So, bibili ka lang nitong device na to and then ipoprogram mo lang ngayon yung existing remote ng aircon mo and ng TV mo doon sa app na yon, doon sa Broadlink na to. Ito itong pinag-uusapan natin item na to. Ipoprogram mo lang siya doon and then yung Broadlink na yan ay may app na i-integrate mo again with Google. So, lahat ng mga devices na ipoprogram mo sa Broadlink device na to ay mababasa ngayon ni Google. So, ganun lang siya kadali. Kung pinasok ko yung aircon sa Broadlink at na-integrate ko si Broadlink app ko o yung device ko to Google, mababasa niya ngayon yung TV o yung aircon ko. Kaya, I can control the aircon device and the TV. So, ang maganda pa sa Broadlink, they have a wide range of brands of aircon. So, ipoprogram mo lang anong brand ng aircon mo, ang nandun, tututok mo lang yung remote mo just to program the on-off, the temperature, the mode, cool, yung init, yung ganun. Yan, basta nandun lahat. And basically, kaya mo na siyang kontrolin with your Google Home. Ngayon, gusto mo yung TV mo extra special at kaya niyang mag-play ng Netflix at kung ano yung show na gusto mo. Hindi lang natin play kanina kasi naka-off pala yung Chromecast usually. But kung gusto mong mag-play ng Netflix at gusto mong i-dictate, di ba, voice automated na, hey Google, I want to watch Friends on Netflix. So, pwede mo siyang i-dictate using the Chromecast. But basically, the Chromecast kasi is used for dun sa mga TV na hindi smart TV but they want to convert it to smart TV. Ngayon, pwede mo lang siyang additional feature niya is pwede mo siyang i-integrate into Google Home, no? Pwede mo siya i-integrate kay Google Home para magkakasundo sila. So, kung sabihin mo kay Google na you want to watch a specific show in Netflix on your Chromecast, pwede yun. So again, that's just a bonus or add-on feature na lang as you go on. No? Pagka gusto mo talaga i-level up yung iyong pag-automate ng room. But Chromecast, I highly recommend it para dun sa mga TV na walang built-in Netflix app or YouTube app. Pwedeng yung Chromecast, yan ang magkakast ka lang from your phone and then yun. So, parang kino-convert niya yung non-smart TV into a smart TV using your mobile device and using the Google Home app. Ang next na tanong is, wala ako electric fan na smart. Wala rin akong diffuser na smart. So this one is medyo DIY talaga to, no? Because we bought itong outlet na to, ilagay natin. Itong outlet na to is a smart outlet na pwede mo siya i-connect sa iyong Wi-Fi. At pwede mo siyang i-integrate ngayon again with Google Home. Like I said, Google Home ang pinaka-center of attraction dito. Sa kanya nagko-connect lahat. Siya ang utak ng lahat nito. So, i-connect mo ngayon tong outlet or smart outlet device mo sa Google Home. At yan naman ang magsasabi kung kailan siya mamamatay at bubukas. So, dalawa yung nasa picture na to, dalawa yan. Dalawang outlets yan. So, pwede outlet 1, outlet 2. So, pwede mo ngayon silang i-rename into your fan, kagaya ng ginawa ko, and into the Kylie diffuser. May sarili silang utak parehas. So, pwede, pag sinabi mo kay Google na I just want to turn on the fan, so sabi mo lang, hey, Google, turn off fan. Pag sinabi mong diffuser, turn off diffuser. Pero pag gusto mong parehas, turn off outlet is okay. Mamamatay siya parehas. Basically, isasaksak mo na yung outlet, i-connect mo siya sa Wi-Fi, and then, i-integrate mo ngayon kay Google Home. Again, all of these things are integratable to Google Home. No? So, make sure, pag bibili kayo ng mga devices, nakalagay dun sa ad nila yung picture
ng Google Home or even Alexa. I'm not just familiar with Alexa, but it's almost the same. Pag available siya kay Alexa, available siya kay Google. Almost all devices, ganun. So make sure na meron siyang compatible with Google Home or Alexa. So yan, outlet. So anything you switch, kung gusto mo dispenser, kung meron kang air purifier na hindi smart, kung meron kang ano pa bang mga sinasaksak kayo, microwave, I'm not sure. Basta yung lahat ng mga disaksak na gusto mong i-automate, pwede dyan. Kasi sasabihin lang naman outlet, power on or power off, may kuryente or wala. Yun lang naman yun. I don't really recommend yung mga high-powered na mga devices like mga coffee maker, yung mga microwave, yung mga kailangan mo pang pindutin. Hindi ko siya, kasi kailangan mo siya iwan na nakabukas. Anong ibig sabihin kailangan iwan nakabukas? For example, electric fan. Yung electric fan natin is analog yung pindot, yung pinipindot mo, tumutunog, yung ganon. So, kailangan mo lang siya nakaiwan doon sa gusto mong number. So, hindi mo pwedeng i-automate na, number 3, number 2. Hindi, kasi analog siya. Pero, kung gusto mo lang siya nagbubukas at yun naman yung normal mong speed at yun naman yung normal mong intensity ng hangin, ilagay mo na doon sa setup mo na siya. Pati yung spin niya, ay kasama rin yun sa kailangan nakasetup na before. Yun yung medyo downside ng hindi smart fan yung gamit mo. But again, it gives you the automation na kung kailangan mo lang ng bukas sana ng fan, okay na yun. So ngayon, ito namang bonus na tong dalawa, last 2 items, is the blinds automation. Yung blinds automation naman is not voice operated and it's not Wi-Fi operated. Bluetooth lang siya, but it solves the problem ng kung gusto mong every 7 AM bubukas yung blinds at every 6 PM or 8 PM sasara na yung blinds for you. It will solve that problem kasi pwede siyang i-app, also available in Lazada, but again, buy this at your own risk. Ako, nagsumugal lang ako kasi walang review, walang kahit ano. This came from China, but it works perfectly for me. So, yan. Pinakita ko rin kanina na it's phone operated na kung gusto mong buksan, sara. And it's solar powered. No? You have the option to recharge it via solar. Tapos, one click of a button, automatically, kung hindi mo gagamitin yung phone, pwedeng one click of a button, automatically blinds up, one click of a button, blinds down. So, ganun lang siya kadali. Ngayon, kung gusto kong nakahiga ako sa kama, hindi ako makatayo, gusto kong buksan yung blinds, I can click the phone and magbo-blinds up na siya. So, kagaya na pinakita ko kanina dun sa video. And lastly, ito, hinuli ko talaga to because ito yung medyo magpapamahal. No? Magpapamahal because this one is optional. Ito, pwede kang bumili ng generic na purifier, air purifier, hindi smart, yung hindi Google operated, for a low fee. So, siguro, I think, 3,000 or 4,000 worth na air purifier, pero hindi siya Google operated. This one is around, nakalagay dito sa link is 7,000 pesos, but I got mine for 5,995. Discount siya sa Mi Store, no? for some holiday discount yata yun. But I got it for 6,000 pesos, pero Google operated na siya. Pwede na siyang i-integrate to Google Home. So using your Mi app kasi Wi-Fi operated na siya. So again, you have the option to buy a non-Wi-Fi smart air purifier at gamit ka na lang ng outlet if you want to do that, or additional expense or investment na additional 2,000 pesos para maging smart na siya at independent na siya pagka inoperate mo as an air purifier. So, voice activated na siya at you can set the time kung kailan siya magbubukas at kailan siya mamamatay to do your air purifier. So, kahit wala ka sa bahay, pwede mo siyang i-operate or buksan or patayin. Yan yung ating products for home automation. So, pag kinompute ko, it's less than 15,000 pesos. Ibawas pa natin yung air purifier. Kung bibili ka ng air purifier, it's just 10,000 pesos to automate your room. Walang kailangang butasan, walang kailangang rewiring ng maganap, di ba? Just buy the items, kabit mo yung bumbilya, isaksak mo sa USB, plug mo to, hindi mo kailangang magbutas at mag-rewire ng kahit anong part sa yung bahay. I saw the advantage of this. Sabi ko nung inatake niya ako ng gout, nakahiga lang ako, hindi ako makagalaw masyado. At yung wife ko was downstairs or something. Gusto ko patayin ilaw, gusto ko buksan yung TV, gusto ko i-dim yung lights, gusto ko sara yung blinds. Pwede siya kahit nakahiga ka lang. So, medyo luxury siya, but again, if you have the budget for it, pwede na.
So I guess that is it. Kung nakatulong sa'yo tong video na ito, please don't forget to hit that subscribe button, that notification bell, para lagi kang updated sa ating mga videos. Also, if you know someone who will be interested in automating their own rooms, please don't forget to share and give this video a like and a thumbs up para matulungan natin itong video na kumalat at makita ng iba pa nating mga friends na gustong mag-automate ng kanilang mga bedrooms. Eventually, pwede nyo gawin sa buong bahay. So with that being said, again, I'm Mico Dominguez, your millennial entrepreneur, sharing you good vibes, business insights, menus from Timplang Lalaki, and Sneaker Stories, signing out. See you soon!